pangunahing tollway para sa Semana Santa. At live ngayon sa North Luzon Expressway si Ryan Lesigas. Ryan, kamusta ang daloy ng mga sasakyan ngayon dyan? Dayan, tila hindi pa nagsisimulang umuwi sa kanilang mga probinsya yung mga main characters. Dito kasi sa ating kinaroroonan sa North Luzon Expressway, maluwag pa yung daloy ng trapiko. Taliwas ito Dayan sa sitwasyon noong mga nakaraang Semana Santa na linggo pa lang daw ng palaspas ay nagsisimula ng kumapal ang dami ng sasakyan dito. At para sa tanong mo, sabi ng NLEX, sa araw ng Miyerkules, sinasahang magsisimula ang dami ng mga sasakyan dito sa NLEX. Tuloy ang bakasyon at instant reunion ng pamilya ni Tatay Jun sa Ilocos Sur ngayong Holy Week. Ito'y kahit pa hindi pa rin nagpapaawat sa pagtaas ang presyo ng produktong petrolyo. Sabi ni Tatay Jun, tiis-tiis muna sila sa mahal na presyo ng gasolina. Kaka-retire lang niya sa pagiging seaman kung kaya't susulitin nila ang long weekend para makapag-bonding ang buong pamilya. Dati, yung lumang sasakyan ko, pagka nagpakarga ako dyan sa Petron, 1.5 lang. Ngayon? Nakakarating na ako ng Tagod ni Ilocos. Ngayon? Hindi ko lang alam bakit times 3 na yan. Ewan mo lang. Para hindi maipit sa traffic, madaling araw ng Miyerkules Santo nila balak lumarga patungo sa Ilocos Sur. Kanina, maaga silang nagpakabit ng RFID para hindi na maabala sa pagbiyahe. Sabi ng North Luzon Expressway o NLEX, inaasahang 3% ang itataas ng bilang ng mga sasakyan na dadaan sa NLEX ngayong Holy Week. Mas mababa ito sa 10% na naitatala nitong mga nakaraang taon. Sa kabila nito ay hindi muna magpapatupad ng road closure at pagsasaayos ng kalsada ang NLEX ngayong Holy Week. Nag-deploy na rin sila ng dagdag na tauhan upang masiguro ang maayos na daloy ng trapiko. Inilunsad po ulit namin yung aming motorist assistance program na biyaheng arangkada, kung saan ay nag-implement po ulit kami ng free towing para sa mga class 1 na vehicles. Starting din po nung Friday ng 6 a.m. at tuloy-tuloy po ito hanggang 6 a.m. po ng April 6. Ayon sa pamunuan ng NLEX, sa araw ng Miyerkules inaasahan ang mas mabagal na usad ng trapiko sa NLEX, partikular na sa bahagi ng Balintawak, Mindanao Avenue, Karuhatan at sa Esitex Toll Plaza. Sa oras na mangyari ito ay magpapatupad ng counterflow ang NLEX. Maglalagay din sila ng karagdagang toll collection points. Ganun din po na nagdagdag kami ng mga tow trucks natin, nagdagdag din po kami ng mga yung lifters for heavy vehicles na may involved po sa aksidente. So, yun po, nakaantabay din natin yung ating mga emergency medical services. Dayan, abiso sa mga motorista na wala namang pagbabago doon sa toll rates, pero may umiiral na toll rebates para sa ilang sasakyan gaya ng truck, bus at modernized jeepney. Basta't kumpleto sa dokumento at RFID, ang toll rebate ay ibabalik sa RFID ng mga motorista. Ang usapin naman kaugnay sa pagpapatupad ng counterflow measure kung sakasakaling kumapalang sasakyan dito sa North Luzon Expressway ay magmumula sa may bahagi ng Marilao hanggang dito sa bahagi ng ating kinaroroonan sa Balintawak at Toll Plaza. Diyan sa mga oras na to, nakikita nyo dito sa aking likuran, may konting build-up lamang pero ilang sasakyan lamang yan na dumadaan dito sa Toll Plaza. Simula kanina ay ganon ang sitwasyon dito sa Balintawak Toll Plaza ng NLEX. Diyan. Maraming salamat sa update, Ryan Lesigas.